At eto na nga sa wakas at na-edit ko na rin yung pagkahaba-haba kong video. Syempre pag na-edit, umiksi na. So for today's video nga tayo ay gagawa ng 2-tier buttercream customized cake. Mukha nga namang nawiwili na yung mga customer ko sa pagpapagawa sa akin ng buttercream cake. Pero syempre hindi pa rin mawawala yung ibang fondant details na ikakabit natin sa ating cake. So una syempre bago ang lahat mag-a-assemble na tayo ng ating cake. So nakikita ninyo yung aking pinaka drum board, meron siyang padoble na cake board. Para syempre mas matibay at mas matigas pa yung tutungtungan ng ating cake. At syempre kita naman ninyo sa video na ang napiling flavor ng ating customer ay moist chocolate cake. Nung first birthday ni baby, ganyang flavor din yung in-order niya sa akin. Kaya nga yung second birthday ni baby, ganun pa rin moist chocolate cake. Kasi nung unang birthday ni baby, marami daw nag-feedback na masarap daw yung cake. Syempre, sa sobrang tuwa ko, dinagdagan ko na naman yung size ng cake ni customer. At ganito nga pala ako gumawa ng stock board. Bali, ordinary board yan, tapos binalutan ko lang ng cling wrap. Ordinary board ang gamit ko para mas madaling tusukin ng stick. At ito nga ay gagamitin ko sa top tier ng aking cake. Naglagay lang ako ng chocolate ganache pandikit sa ating cake. Saka ko naman ilagay yung ating moist chocolate cake. Kita nyo naman, o diba, madikit na madikit yan. Tapos, layer by layer, ang kanyang filling is chocolate ganache syempre. Favorite yan ng ating customer. Favorite ni madam. At syempre, sa pagle-layering pa lang ng aking cake, tinitingnan ko ng mabuti kung tuwid ba yung pagsasalansan ko ng aking Tapos, lalagay ko muna yan sa chiller. Tsaka ako naman ipe-prepare yung aking buttercream. Pag gel color ang gamit ko, naglalagay muna ko sa small batch ng buttercream ng food coloring. Tapos hinahalo ko lang yan ng mabuti hanggang sa wala na akong makitang buo-buo. Saka ko naman hinahalo na yung buong batch ng aking buttercream. Yan na, hinahalo ko na sa mas madaming buttercream. O diba, wala na kayong nakikitang buo-buo. Gumagamit din ako ng liquid food color kapag yung kulay na kailangan ko is light colors. Pero kapag yung medyo dark color ang kailangan ko, gel food color ang ginagamit ko. Kasi pag liquid food color ang gagamitin natin, tapos napadami tayo ng lagay, yung ating frosting magiging runny. Hindi na magiging maganda yung kanyang texture. So, mabalik na tayo sa ating cake. Ayan po yung aking bottom tier na cake, pinakababang part ng aking cake. Ang size niyan is 7 by 6. 7 diameter tapos 6 inches ang height. Tapos gawa ng meron siyang filling, naging mas mataas siya. After frosting, lagay ko ulit sa chiller hanggang sa maging firm yung buttercream ng aking. So next video, ito naman yung gagamitin ko sa aking top tier. Yung color blue na natira, nagdagdag lang ako ng color pink para maging purple yung kanyang kulay. Lahat ng tirang color blue, nilagyan ko siya ng konting color pink na gel color Chef Master, ganon. So, magiging ganyan yung kulay na ilalagay ko sa aking pinaka-top tier na cake. So, ito na yung aking top tier cake. Nilabas ko na sa chiller. Tapos, lalagyan ko na siya ng purple na frosting. Ang size niyan is 5 by 6. 5 diameter, 6 inches ang height. So, ganyan lang po ako mag-frosting. Hindi na ako gumagamit ng piping bag. Bali, ang technique ko is tapal-tapal lang, gano'n. Tapos, gamit yung aking scraper na metal, papakinisin ko yung ating cake. So, ganyan na ang labas, lalagay ko na yan sa chiller. So, ito yung ating cake na galing ng chiller. Kita nyo naman kung gaano kakinis pag galing ng chiller. So, dito sa part na to, maglalagay na tayo ng support. Yan yung aking mga hard straw na ilalagay. Madami akong maglagay. 10 hard straw po yung ilalagay ko para syempre matibay na matibay yung pundasyon ng ating cake. Kahit na malapit lang yung pupuntahan niya. Ganon. Sabi ng iba, okay na daw ang 5. Eh, ayaw ko ng 5. Gusto ko ng 10. Gusto kong matibay na matibay yung aking cake para pag-deliver ko ng aking cake, hindi siya yung matutumba. Mahirap kayang magretoke ng cake. I-deliver ko lang naman to malapit dito sa shop namin. Pero pag yung malayo, kagaya dun sa labas ng subdivision, hindi na ako nagdi-deliver kasi lalo move na ang mag-pick up. So ito na po, naipatong ko na yung aking top
here, yan. Tapos, hindi pa dyan nagtatapos, maglalagay pa tayo ng stick. Bali, yung dulo ng stick, pinuputulan ko yan, yung pinakatulis niya. Tapos, yung dalawang stick na yan, ibinabaon ko yan doon sa pinakailalim ng aking drum board. O, diba? Matibay na matibay yan. At kahit nagigewang-gewang pa ako sa paglalakad niyan, matibay na matibay yan. Di ban lang kung ako ay madadapa, syempre masisira. Yung maisugmak, ganon. Kung minsan itong dalawa kong paa nagsisinilapit. At sa mga magtatanong po pala, uunahan ko na kayo. Swiss merang buttercream po ang gamit ko sa aking cake. Next video, magdidesign na ako ng aking cake. Maglalagay na ako ng mga toppers. Bali yung castle, prinin ko lang yan, tapos nikat-kat ko. Tapos yung number 2 is edible. Hindi ko na naipakita kung paano ko ginawa. Tapos ito naman, nabili ko siya sa Orange App. Yan, tapos nilagyan ko ng stick pang support, syempre. Tapos, yan naman nilalagay ko na parang puno-puno is fondant. Bali, yung mga fondant details na nilalagay ko is advance ko silang mga ginawa. Para syempre, pag nilagay ko sa aking cake, sa aking buttercream cake, hindi siya masyadong mag-absorb ng moisture. Hindi siya magpapawis ng bonggang-bongga. Tapos, ito naman yung acrylic side topper na pinakustomize ko sa Orange App din, syempre. Kakulay siya ng ating top tier, kaya ang ginawa ko, nilagyan ko siya ng pailalim na white para kita-kita syempre yung pangalan ni Baby Celebrant. Tapos naglalagay na rin ako dyan ng mga snowflakes. Mas maganda na yung ating mga fondant details is tuyong-tuyo na o matigas na para pag nilagay natin sa ating cake, hindi nga siya yung magpapawis ng bongga. Tapos mas magaan siyang ilagay sa cake. Mas magaan siyang bibit-bitin ng ating cake. Ganun. Bali sa harap na part ko lang nilagay yung mga design na fondant details. Tapos, nilagyan ko rin pala siya ng mga edible dragées. Yan, silver and white. Pati syempre, nilagyan ko rin sa likod para syempre, pag ikot ng ating cake, meron din siyang konting design, hindi lang dun sa harap. Pero syempre, yung mga fondant sa harap lang. Ganun. At ito na nga ang final look ng ating cake. O diba, ang cute na naman ng ating cake. Sabi nga pala ni Madam Customer, ako na ang bahala sa design ng cake ni Baby. Basta kung ano yung pasok sa budget na sinabi niya sa akin. O diba, magsabi lang kayo kung magkano ang inyong budget at ako na ang bahala. Nung sinabi ko kay ma'am na lalagyan ko siya ng mga toys, natuwa pa siya kasi may lalaroin daw yung kanyang baby. So hanggang dito na lamang po ulit ang ating munting vlog. Thank you for watching.